umatras yung ating Navy ship. Ayun, permanente na po na nag-station doon yung mga Chinese. Yung Pangulo kasi noon, may nang nilalang. What? At may lahing Chinese. Kaya yon mga kababayan, simula noon, ibinawal na ng mga Chinese sa atin, sa ating mga mangingisda, ang makalapit po doon. But anyway, mga kababayan, intay-intay na lang natin po yung isasagawa ng mga actions ng ating gobyerno. Pag nasimula na po yung regular patrol, multilateral patrol ng Amerika, Pilipinas, Australia, Japan, South Korea, at pati yung India. Binawal na pala mga kababayan, blinakade na ng mga Chinese yung Scarborough Shoal. Dati, mga kababayan, yung ating mga mangingisda, nakakalapit pa doon. But this time, mga kababayan, may Chinese blockade na po na ginawa doon. Ito po yung balita galing sa Daily Tribune. China blockades Scarborough. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung mabuting gawin yan. I-blockade din natin sa mga Chinese yung Binondo. What? Ikaw niya, Mr. Maravillas. Di ba? Labas-masok yung mga Chinese dyan sa Binondo, Manila. Nagapag-hanap buhay sila. Para amanos. Kung hindi, yung Chinese embassy, padlock na natin. Para makapagatid ng strong message kay Xi Jinping, yung barkada ni Mao Diggs. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Pero anya Mr. Maravillas, si Inday pala tahimik sa issue ng West Philippine Sea. Tahimik siya po kasi yung focus niya nandun sa confidential funds na mas malaki pa kaysa sa confidential fund ng National Security Council. Saka ng Department of National Defense. Ito po, mga kababayan, yung sabi rito sa Daily Tribune, ayaw na tayo, mga kababayan, yung ating mga mangingisda na makapaghanap buhay man lang sa West Philippine Sea. Doon sa Scarborough Shoal in particular, mga kababayan. Kinamkam na talaga po. Pero based, mga kababayan, sa sa 2016 ruling ng UNCLOS, itong Scarborough Shoal, dineclare po siya, dinesignate siya as shared fishing area at ipinagbabawal sa China ang magsagawa ng anumang aggressive actions tulad ng tulad ng ginagawa sa ating mga mangingisda. Sabi rito, off limits having built structures that could host planes and troops at Scarborough Shoal. China has blocked fishing boats from entering militarized area where it had standoff with the Philippine Navy in 2012. Mga kababayan. Kaya ipinagbawal pala sa ating mga mangingisda ang makalapit doon at makapag hanap buhay kasi nagsasagawa na po sila ng construction ng panibagong airstrip. Gumagawa na naman po ng airport yung mga Chinese sa Scarborough na. May reclamation na naman po doon.
Kasi niya, Mr. Maravillas, pinatigil, sinuspend ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung reclamation ng Manila Bay ng mga Chinese. Chinese contractors man lang po. Kaya ngayon, Mr. Maravillas, yung focus nila, reclamation na ng Scarborough. Matindi talaga po ang kasakiman ni Xi Jinping. Ngayon, sabi rito, Chinese vessels have made Scarborough Shoal a no-fishing zone for Filipinos. The Armed Forces of the Philippines confirmed yesterday. So kahapon pa lang po sinabi ng ating Armed Forces spokesperson na si Colonel Medel Aguilar. Sabi rito, Colonel Medel Aguilar expressed disappointment over China's action at the resource-rich Scarborough Shoal, a group of rocks and reefs about 230 kilometers west of the Philippine coast of Luzon, mga kababayan. Sabi mga kababayan ni Aguilar, it is regrettable that Filipinos cannot fish at the Scarborough Shoal. But let's see what happens next because we cannot allow it to be like this forever. Sabi ni Aguilar. So sa kanyang mga pananalita, parang may mga actions na pinaplano. Siyempre hindi na nila sasabihin kung ano yung possible actions para siyempre hindi makapag-anticipate yung mga Chinese. Pero sa tingin natin mga kababayan, ang gagawin ng ating armed forces is to push them back. Di ba? Pero hindi natin ito pwedeng gawin on our own. Siyempre, with the support from the allied forces from America, from Japan, from Australia, from South Korea, pati yung India. Yun pong pinaplano ng ating gobyerno at ng allied forces po na magsagawa ng regular na pagpapatrolya dito sa West Philippine Sea. So possibly ito yung nasa isip po ni Colonel Aguilar sa kanyang statement na inilabas kahapon. So sabi niya, it's like they're insulting us with their actions, knowing that their territorial claim has no basis anya. So sabi niya rito, yung mga Chinese Coast Guard niya and other militia vessels have blocked access to the shoal in a move that could affect shipping and fishing in the area disputed by China, the Philippines, and Taiwan. Ngayon, as a background story ng Scarborough Shoal, in April 2012, the Philippines attempted to arrest Chinese fishermen fishing illegally in the shoal. This led to the standoff between the Philippine Navy and Chinese maritime surveillance vessels. The standoff lasted 2 months. Panahon po ito ni Panot. And ended with the Philippine boats withdrawing from the shoal. Umatras yung ating Navy ship. Ayon. Permanente na po na nag-station doon yung mga Chinese. Yung Pangulo kasi noon, may nang nilalang. At may lahing Chinese. Kaya yon mga kababayan, simula noon, ibinawal na ng mga Chinese sa atin, sa ating mga mangingisda, ang makalapit po doon. But anyway, mga kababayan, intay-intay na lang natin po yung isasagawa ng mga actions ng ating gobyerno. Pag nasimula na po yung regular patrol, multilateral patrol ng Amerika, Pilipinas, Australia, Japan, South Korea, at pati yung India, sasama na rin na mga kababayan sa pag-maintain ng peace and order dito sa West Philippine Sea. Then I think unti-unti maipupus natin paatras
ito pong mga Chinese na umabante ng umabante. Di paano niya Mr. Maravillas kung biglang magkabakbakan? Parte na po yon sa danger. But we really have to take the risk. Pag hindi po, ipapakita natin na takot tayo sa kanila, mamimihasa yung dragon. Di ba? So kailangan manindigan po tayo at ipakita sa mga Chinese, hindi tayo takot to defend our territory. O ngayon, idagdag ko na lang po ito mga kababayan ng mga additional stories. Ano yan, Mr. Maravillas? Yung Amerika nag-donate sa atin ng 2 patrol ships para ma-augment yung ating puwersa sa pagpapatrolya dito sa West Philippine Sea. So, sabi rito sa balita ng Manila Times, US donated ships to boost Philippine patrols. The commissioning today of ngayong September 11, of 2 ships donated by the United States will enable the Philippine Navy to step up patrols in the tension field West Philippine Sea. Sabi po ng mga defense officials natin. Ito pong USS Monsoon PC-4 and USS Chinook PC-9, bibinyagan na sila ngayong araw na to. Tatawagin na sila mga kababayan na BRP Valentin Diaz, PC-177 at BRP Ladislao Diwa, PS-178. After two founding fathers of the Katipunan at the Philippine Navy Headquarters. Ito pong 2 patrol ships were the last 2 of the US Navy's 14 Cyclone-class ships used in littoral or shallow water operations. Maliliit lang siya na patrol boat, mga kababayan, para makagalaw sa mababaw na tubig. So, Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi said Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. will be the guest of honor dito po sa pagbibinyag and commissioning nitong 2 patrol ships. So, ito pong Valentin Diaz and Ladislao Diwa will join Philippine Coast Guard vessels in missions that could include escorting chartered boats, delivering supplies to the Philippine Navy outpost doon po sa Ayungin Shoal. Ito po yung itsura ng mga bagong patrol ships. Ito yung Chinook. Ito naman yung Monsoon. Ito yung itsura mga kababayan. Maraming salamat sa ating kaibigan sa Amerika. Ito, para palaki natin. Close up natin para may idea kayo kung ano yung itsura ng Chinook. Ito naman po yung Monsoon, USS Monsoon, mga kababayan, na magiging parte na ng ating US Navy ships. Di ba? Ayun man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.